Ang i-discuss natin ngayon ay subjective reality at living your own truth. So ano ba tong subjective reality at living your own truth? Kasi nga 'di ba self lang talaga yung kasama mo hanggang kaduluduluhan. Simula pagpanganak sa iyo, self lang kasama mo hanggang pagtanda mo, self lang kasama mo at hanggang malagutan ka ng hininga, self lang din kasama mo. So, ang subjective reality at living your own truth ay magkaugnay na konsepto sa psychology, philosophy at personal development, lalo na sa self-awareness at perception of life. Subjective reality, sariling katotohanan ng isip. Ang subjective reality ang idea na hindi natin direktang nakikita ang totoong mundo, kundi ang interpretasyon natin dito. Yes, totoo to kasi nga, 'di ba, subjective naman talaga reality. May iba-iba nga tayong realidad base sa mindset natin 'di ba? Kinategory nga nila yan, blue pill, red pill, black pill. So blue pill yung parang, yun nga, yung similar din siya sa Helix na kinategorize na tatlong tao ng Gnostics, 'di ba? Carnal based na material people. So sa paningin nila, material lang talaga yung totoo. Yung isa naman, mataas lang na antas doon, yun yung red pill, logic base. So logic base is, alam mo yung morality, tapos yung black pill is yan, yung spiritual. Or tinatawag nila na awakened. Yung may kapasidad na gumising. So, yan, ibig sabihin, dalawang tao, iisang sitwasyon, magkaibang experience. Kaya nga yung truth nung isang tao or sa'yo is magkasalungat. Depende talaga sa brainwashing nyo, environment na na-experience nyo, kinalakihan at ng mga brainwashing, di ba, na napasa sa inyo. Yan din yung nag-shape kung ano ka ngayon, di ba? Ang utak mo ay parang filter ng reality. Nakabase ito sa paniniwala. O yan na nga ba? Hindi ko pa binasa to. Tingnan mo, sinabi na rin dito. Paniniwala, beliefs. Karanasan, past experiences. O yan, simula ng pagkabata ka sa environment mo. Yung mga tao nakakasalamuha mo nun since bata ka pa. Hanggang lumaki ka, di ba? Hanggang maging 18. Yan mostly ang nag-shape ng kung ano ka ngayon, yung self-identity mo, emosyon, tapos kultura at pagpapalaki. Yung emosyon, low-key to hindi to gaano nababanggit, di ba? Kasi paano kung traumatic yung experiences mo since 1 years old to 7 years old? Di ba nga may study niyan? As in passive na passive talaga yung utak ng bata hanggang 7 years old. So kung puro ganun yung experience niya, pinapaiyak siya, puro trauma, is magiging yung perception niya sa external is magiging negative talaga. Na ganito yung buhay, mahirap talaga, tas lahat ng mga tao mapang-api. So ganun yung experience. So ipro-project niya rin yan. Kasi kung ano yung realidad mo, ganun ka rin mag-isip, magsalita, tapos yung emosyon mo, pati yung kilos mo, naapektuhan lahat, diba? Halimbawa, isang tao, failure ang breakup. Ibang tao, redirection o lesson ng breakup. Kasi nga, diba, illusion kagaya sa atin, sinishare natin dito, illusion yung breakup. Wala naman talagang breakup kasi nga, magkahiwalay naman talaga kayo ng katawan. 'Di ba? Magkaiba naman din kayo ng realidad. Nagtagpo lang kayo dahil may common benefit kayo. Ibig sabihin, transaction, 'di ba? Pag inisip mo na nagkahiwalay kayo dahil 'di ba may sinasabi sa English niyan? Yung parang irreconcilable differences. Yun yung sinasabi, 'di ba? Yun yung cause ng divorces sa abroad, 'di ba? Sa mga ibang bansa, sa western country. So same din 'yan. Kaya kayo nagkaka-break up is hindi na kayo magkaunawaan. Dahil iba na yung priority. Yung cheating nga rin, 'di ba? Yun yung cause nun, iba na yung priority kaya naman nag-cheat. Kasi kung same pa kayo ng page, wala mag-cheat, 'di ba?
ibang tao, redirection o lesson ng breakup. Yan, kagaya ng sinishare ko dito, magiging lesson talaga yan. Kasi, reflection mo yan, di ba? So, pag may nag-break, ibig sabihin may papalit din, or talagang ganun talaga buhay, walang permanente sa mundo eh. So redirection lang din talaga. Magpasalamat ka na lang din kasi both naman kayo nakinabang din sa relasyon na yun. Hindi naman mabubuo yun kung wala kayong dalawa, 'di ba? It takes two to tango. Parehong event pero magkaibang reality ang nabubuo sa isip. So dito tayo sa living your own truth, pamumuhay ayon sa sariling katotohanan. Kaya nga yung success mo, wag mo ikumpara sa ibang tao. Ikaw magdi-define yan. Pero para mo malaman yan is kailangan mong kilalanin sarili mo. Kasi yung success na yan is nakabase yan sa iyong kagustuhan at nilalaman ng kalooban mo. 'Di ba? Yun kasi yung success eh. Ibig sabihin, nagagawa mo yung gusto mong gawin. Tapos iba yung pinupursue mo na goal kahit salungat siya sa mga pinapasa sa lipunan, 'di ba? Merong mga Buddhist, i-share ko lang to, 'di ba? Yung mga religious na ganyan. 'Di ba? Nag-isolate sila. Feeling nila success na rin talaga 'yun eh. Kasi nga subjective nga yung reality. Sa lipunan kasi external talaga yung focus eh. Parang ipapamukha sa iyo talaga na ito lang dapat talaga yung success. Ito lang talaga. Tapos maraming mga coaches diyan, 'di ba? Wala namang masama doon, magpayaman ka pa rin or magparami ka ng pera for experiences kasi magagamit mo rin naman yan eh. Pero yung, alam mo yung parang ipupush nila, alam mo ang dami niyan sa SOCMED eh. Kasi ipupush lagi sa'yo yung money, ganyan. Eh, the fact na gustong gusto mo yan, lacking ka, di ba? Bakit mo masyado iniisip yung pera? Eh, di ba? Hindi naman natin sinasabi na hindi kailangan pera, pero alam mo yung pagpupush sa lipunan na ganyan, parang gusto ipamukha sa iyo na inadequate ka, 'di ba? So imbis na magpursigi ka, madadown ka pa, 'di ba? So yun. Kaya pagka 'di ba namuhay ka sa katotohanan mo, wag ka na manood ng mga ng mga ibang mga influencer or kung ano. Kung tingin mo wala kang benefit at hindi mo nakikita yung reflection mo sa sarili nila. Yung reflection mo sa kanila, 'di ba? Hindi mo nakikita. Iba naman lifestyle ko dito, ba't ko papanoorin 'to? Wala naman kami in common. So yung pinupush niya, agenda niya lang din. So kung walang kinalaman sa yan, which is totoo naman din talaga, 'di ba? Huwag mo na bigyan ng attention. Kukumpara mo pa, magkakaroon ka pa ng doubt. Imbis na mag-stick ka sa plano mo para makuha mo yan, is magiging flip-flopper ka pa. Kasi nga, nagkakaroon ka ng comparison at doubt sa sarili dahil marami kang pinapanood na ibang tao. So kung walang kinalaman yan sa plano mo, huwag mo na panoorin, di ba? Kung hindi kayo in alignment. Ito ang tungkol sa self-honesty. Ayan, maging honest kayo sa sarili nyo kung ano ba talaga yung gusto nyo. Tsaka yung ano yung karakter na gusto nyong piliin. Ikaw ba ay businessman, boxer, ano bang karakter, chef? Mamili ka kung anong vlogger, influencer. Mamili ka, dami mong pagpipilian na karakter na pwede mong piliin. Authenticity. Yan. Ano yan eh? Yung authenticity is comfortable ka sa sarili mo, tsaka in alignment ka sa sarili mo. Meaning, in short, point of view mo talaga sarili mo. Ibig sabihin, nasusunod talaga, may full control ka sa sarili mo. Which is totoo naman, sarili lang naman talaga makokontrol mo eh. Alignment sa values mo. Ito nga yung sinasabi ko, kaya yung mga morality. Ano yan eh? Programming din yung morality. Pwede mo nga paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan at pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin, pero hindi lahat makakabuti. So in short, yung mga morality, religions is brainwashing yan. Wala talagang absolute truth. Kahit sabihin natin yung, di ba sinasabi ko, survival lang ang main reason ng katawan, di ba? Which is totoo naman din talaga kung titingnan mo. And now, sa ibang tao, sasabihin nila,
Hindi, the fact na nabuhay ka, mahalaga ka. O, 'di ba? So, pwede rin mag-iba yung perspective, 'di ba? Perspective lang talaga 'yan. Wala rin talagang good and evil. Kasi pareho lang 'yan. Parang contradictory. Hindi mag-i-exist yung life kung walang death. Hindi mag-i-exist yung happy kung walang sadness. So, kailangan matanggap mo to. Tapos kada action mo, decision mo, may pros and cons. Kahit yung gusto nilang pinupush nila na magpayaman, may pros and cons pa rin yan. Which is bigger responsibility. Kaya nga yung mga ibang mga magsasaka, kontento sa buhay nila na ganun. Kasi nga ayaw na nila ng maraming inaalala pa na responsibilidad. So ito, halimbawa, ito ay tungkol sa yun nga, authenticity, alignment sa values mo, pag-alis ng people-pleasing mindset, yan yun. So, kapag nakafocus ka sa sarili mo, binibigyan mo lang ng atensyon sarili mo at hindi ka na nagpi-please sa ibang tao. Kasi nga, alam mo naman na magkaiba kayo ng realidad eh. 'Di ba? Hindi mo na kailangan i-prove yung sarili mo or may patunayan ka at i-please pa yung mga ibang tao. Halimbawa, alam mong gusto mo ng creative career pero pinipilit ka sa stable job. Yan yun. 'Di ba? Nagtatalo pa sila sa SOCMED neto, diskarte or diploma, 'di ba? Pwede mong gawin both, 'di ba? Kung kaya mo. Kahit doon, walang tama't mali. Living your own truth nga eh. Kung saan yung favorable sa'yo tsaka kagustuhan mo. Living your truth. Pinipili mo ang landas na align sa passion at values mo kahit hindi ito popular. Yan yun. As in, kahit na konti yung kita mo, as in passion mo talaga yan, tsaka values mo, wala silang pakialam, di ba? Yan yung sinasabi natin. Kagaya nga ng mga shiner ko, 'di ba? Yung sa mga monasteryo, nagsosolo lang sila, yung mga pare, yung mga ganyan, or influencer, vlogger, kung ano pa mang karakter yung pinili nila. 'Di ba? Kung titingnan mo, kung in general, magkakaiba lang tayo ng karakter, pero isa lang yung biological function natin, di ba? Kung iisipin mo, di ba? Kakain, matutulog, di ba? Excretion. So parang kung titingnan mo tong namili ka lang talaga ng karakter mo ko. At yun yung i-align mo yung buong sarili mo. So connection ng dalawa, ang subjective reality, ang loob ng isip mo. Habang ang living your truth ay pag-ayon ng buhay mo sa loob na yon. Hindi naiiba to subjective reality, loob ng isip mo. Ibig sabihin yung perception mo to loob ng isip mo. Ibig sabihin perception ng realidad mo, external or internal. Habang ang living your truth ay pag-ayon ng buhay mo sa loob na yon. Ibig sabihin yan yung kalooban mo. Ibig sabihin consciousness na in-embody mo nga. Kuwari, yung meron kang vision, self-image na abogado ka. So, kailangan yung kilos mo, salita mo, parang abogado. Ibig sabihin, demeanor mo, ganun. Tapos, kung ano man yung nakapaloob doon, bahala ka na kung anong gusto mong gawin, di ba? Kahit pa ano pang paniniwala mo or ano pa yung yun, basically sa paniniwala lang din tsaka values and principle is sa'yo lang din yun dahil nga living your own truth. Pero may mahalagang nuance, healthy version. Alam mong subjective ang perception mo, pero open ka sa feedback at growth. Hindi mo ginagamit ito para i-justify ang delusion. Subjective pa rin talaga to. Hindi mo open ka sa feedback kung kunwari nasa trabaho kayo, may specific kayo na gagawin which is yung end goal is yun talaga, yung ina-achieve nyo. So malamang
magfo-focus ka doon. Hindi mo naman pwedeng i-abandon na. So, bakit ka pa nag-sign sa trabaho na yun kung hindi mo gagawin yung end goal na nakapaloob doon? Pero, yun nga, ibig sabihin, may consent yun sa'yo sa part mo. Hindi ka naman magtatrabaho doon kung ayaw mo yung gagawin, di ba? Pwede mong gawin yan kung for the sake of money, maraming gumagawa niyan, di ba? Hindi mo ginagamit ito para justify and delusion. Unhealthy version, may truth lang ang valid. Well, totoo naman yan, to the point. Ibig sabihin, yung truth lang niya valid din, tama rin naman siya. Pero tama ka rin naman, yun yung nakakalimutan mo, di ba? Kasi yung inimpose kasi na law, batas, or mga kasi benefit lang talaga yan para magkaroon ng kaayusan. Kasi nga nakita nga ng gobyerno na, alam mo na, di ba, yung mga tao ay hindi naiiba sa high up, di ba? So, yun yung ginawa para hindi tayo magwala, di ba? At yung ginagawa ng mga high up, hindi na nakikinig sa facts o ibang perspective. Lalo na pagkagising ka. Medyo mahirap to gawin sa trabaho, no? Kunwari nanging-empleo ka. Kunwari, alam mo na yung alcohol, nakakalabo ng mata dahil sa biphenols, di ba? Na nilagay na chemical. So, ayaw mong gumamit nun sa trabaho. So, pagka hindi ka gumagamit nun, sisitahin ka, di ba? Or paghuhugas ng kamay parate. Paano kung yung paniniwala nila pasma, di ba? Sila gusto nila malinis. Di ba? Tapos yung ayaw mo magpaturok ng ng vacuum na, di ba? Ayaw mo magpaturok nun. Kasi nga, ipapasukan ka ng virus din para makadevelop ka ng antibody. So, dahil alam mo yun, sisitahin ka, mag-i-spread ka raw ng sakit. So, iba talaga ng reality, di ba? Depende talaga yan sa kaalaman mo So, itong sinasabi nila unhealthy version, hindi rin to Well, kung nasa lipunan ka at nagtatrabaho ka, syempre masusunod dun yung batas ng kumpanya, di ba? No choice ka. Kung gusto mo mag-resign ka, may choice ka pa rin, di ba? Mag-resign ka. Simple way to understand it. Subjective reality, ganito ko nakikita ang mundo. Living your own truth, ito ang pinipili kong panindigan at ipamuhay. Basically, living your own truth is values and principles mo yun Tsaka yung pinili mong way of lifestyle. Tsaka yung character mo na rin, di ba? Kung ano yung mga pinapahalagahan mo. Subjective reality, ganito ko nakikita ang mundo. So, base naman to sa IQ. Kasi nakikita yung mundo, di ba? So, base to sa IQ tsaka sa perspective. So, kung mababa yung understanding mo or awareness, well, magiging close-minded ka dito. Hindi mo makikita yung tama ng ibang tao na tama talaga siya. Dahil realidad niya yun Now, dito na magkaka-clash yan, di ba? Kasi nga sa lipunan, 80% to 90% tulog. So, paano na yan? Yung understanding nila, naka-focus lang dun talaga sa sa fix, di ba? Hindi nila naiisip na magkaiba kami ng katawan, magkaiba kami ng prinsipyo, magkaiba kami ng background, kinalakihan, magkaiba kami ng brainwashing. So, hindi naiisip yan ng mga sheep, di ba? Yung common na tao. Mahihirapan ka dito. Kaya nga mostly ng mga nag-o-online na lang Kasi nga, mahirap makipag-plastika, madidrain ka lang Biruin mo naman, makikipag-plastikan ka. Madidrain ka niyan. Tapos, binibetray mo pa sarili mo. Yun yung masaklap nun, The more na nagsisay ka ng yes sa kanila, people pleaser, binibetray mo sarili mo niyan.
ang goal ay hindi gumawa ng sariling fantasy reality kundi kilalanin na bias ang perception mo. Well, lahat naman ng tayo bias kasi nga self-interest lang natin talaga mahalaga, 'di ba? Doon naman iikot dahil nga yung biological na katawan, yung ego natin gusto talaga mag-survive. So, kahit anong filter mo dyan, yung self-benefit pa rin talaga mangingibabaw. Tsaka at the same time, kung hindi mo inuna yung self mo is, paano ka makakatulong sa ibang tao? Diba? Magkasakit ka dyan, mentally unstable ka, makakatulong ka ba? Hindi, diba? Ganun kalupit din tong realidad, diba? Para siyang contradictory. Para siyang laging in need, which is base pa rin sa katawan, di ba? Dahil nga yung katawan nasa deficiency state Laging in constant need. Kasi nga, kailangan mo kumain, matulog. Actually, dun lang iikot to. Pero sa ibang topic na yan, ayoko na i-share dito. Kasi nga, di nyo maintindihan dahil yun talagang pinaka-root cause ng lahat-lahat ng ginagawa natin. Survival. I-refine ito through awareness. Gumawa ng sarili fantasy. O yun nga, understanding. Para maunawaan mo yung perspective ng iba. At mamuhay ng totoo sa values mo habang grounded sa reality. Grounded sa reality. Well, kasi pagka nakilala mo na yung sarili mo, 'di ba? Ibig sabihin, yung kamalayan mo is napataas mo na. Ibig sabihin, mas maunawain ka na. So, hindi ka na nagiging reactive na judgmental kasi nga focus mo na lang sarili mo, 'di ba? Minahal mo nga sarili mo ng buong buo, 'di ba? So, mangyayari niyan is naunawaan mo yung ibang tao na reflection mo lang sila. Wala talaga silang kinalaman sa'yo. Actually, parang sila din ikaw Binibigyan ka nila ng aral. Ganito mangyayari niyan. Dahil nga subjective reality, di ba? Self lang. So, yung mga tao, reflection mo sila. So, kung masyado ka mabait, exploit ka nila. Kung wala kang boundary, exploit ka nila. Matik yan kasi yung tao talaga self-interest, di ba? Yun yung paradox dun Tapos sabay, kung ano naman, respeto mo sarili mo at mahal mo sarili mo, magsisay ka ng no. So, hindi ka talaga makukontrol. Pero, itong daan na to, na ganito is, hindi naman lonely path, solo path, which is, yan talaga yung ultimate truth din. Dahil solo ka lang naman talaga hanggang kaduluduluhan. Kaya nga subjective reality, di ba? Tsaka living your own truth dahil nga, dun yung core focus talaga. Which is self lang mahalaga. Di ba? Kasi nga, ikaw nga si God. Peace.